Anong number ng boss mo? Anong number ng boss mo? Ano yung bintana? Ano mo? Operator ka lang. Anong number ng boss mo? Anong operator? Anong number ng boss mo? Saan ka nagbabato? Tumahimik ka, hindi kita kausap! Porket L300, L300, ano kala mo sarili mo? Bakit ikaw pa may-ari Ano? ng kalsada? Ano? Kaya linya ako. Ano mo? Lumilipat ako, tapos liligpitin mo? Kala mo kung sino kang angas? Dumi-dumi mo! Dito tayo ngayon sa gasoline station, kasama natin si Tatay, kung saan nangyari yung insidente na nag-viral sa social media. So Tatay, paano ba yung nangyari nung gabing yon? Galing kami ng tunnel doon, banda, sa paglabas ng tunnel, nagkaroon kami ng kunting gitgitan. Okay. Gusto niyang umovertake sa akin sa gawing kaliwa siya. Ngayon, nung hindi siya maka-overtake sa kaliwa, pumunta ngayon siya sa bandang kanan ko. Tumabi siya. Doon na nagkaroon na binato ako. Ngayon, hindi ko alam kung anong bagay yung binato sa akin. Nagulat yung anak ko. Tinuro sa akin ng anak, yung bumato na sasakyan. Ngayon, nakita ko, pumasok siya dito sa gasolinahang ito. Ngayon, sinundak ko. Nakita ko, nakaparaking siya dyan. Ngayon, umikot ako dito sa kabila, sa bandang harapan. Yun na, nakita ko, bukas talaga bintana niya. Okay. Ayun, sabi ng Ayun, anak ko, sabi. Papa, yun yung binato tayo. Ito po siya pumasok. Dito. Okay. Doon po sa bandang doon na pump ng gasolinahan. Ngayon, ako, dito naman ako pumasok para maabutan ko siya. So saan kayo nag-abot? Ayun po, sa bandang yun, may ito po. Dito po ito. Bale, ganyan na ang forma ng sasakyan niya. Ngayon, tinutok ko siya dito. Para maabot ko siyang ganyan. Matutok-tok ko siya. Okay. Kukumprontahin ko sana siya kung bakit nang bato siya. Ngayon, iba na ang reaksyon niya. Ganyan, ang layo nito. Ganyan. Yan, isakto lang maabot ko pagkatok ba. Nakaupo ako sa sasakyan. Saktong maabot ko lang siyang bintana niya. Ganito po. Yun ang forma ng sasakyan namin. Ganyan. Ito po yung harapan niya. Ito po ako. Kasi dun sa video, ang sinasabi niya, umalis ka. Kasi hindi siya makakadaan. Pinapalis po ako. Umalis po ako kasi nakaka-istorbo na rin daw po kami. Inilipat ko po doon sa kabila. Doon na kami nagtapos ng pagtatalo. Yung ano na yan. Diyan ang ano, yung ban na yan. Diyan ako nagpumuisto. So anong napag-usapan niyo dyan? Yung po, tuloy-tuloy pa rin siya ang ano niya sa akin. Pagmumura, ganun. Panlalait, kung ano-ano. Paano nagtapos yung pag-aaway niyo? Meron po akong tinawagan na isang tao na amo ko. Pinakausap ko sa kanya. Matapos yung makausap, hindi ko alam kung anong sinabi ng boss ko. Medyo bumaba yung ano niya, pagmumura niya. Ang instruction ng boss ko, alis na ako para wala na problema. Umalis na po ako una. Okay. Pero Tatay, kanina nung nandun tayo sa lugar, kasi ang sinasabi mo parang ang forma ng sasakyan, eto siya, eto ka. Opo. So pa ganyan. Opo. Ngayon, siya ba hindi siya parang di ba siya makakalis? Lusot na lusot po. Okay. So parang dito talagang naggalaiti lang siya, Nagagalaiti lang siya. po talaga. Pero sinundan mo siya dahil para... Kukumprontahin ko siya kung bakit siya ng bato. Yun, doon lang po talaga. Hindi ko naman hangad na makipag-away. Hindi ka nakapag-blatter, ano? Hindi ka ba nagpunta Hindi ng pa police po station? kasi sa mga araw na yun, pagod na po ako maghapon. Ayun. Ba't parang naiiyak ka Tay? Hindi, kasi naalala ko lang. Masakit sa'yo na nakita pa ng mga bata kung paano ka pagsalitaan ng isang doktor na may pinag-aralan pa. Tama po, yan po, tama. Siyempre, masakit din po sa akin yun. Nilalait ka. Hanggang ngayon, nababasa ko yung mga comment, pero na ano din po ako, yung mga comment ng mga tao. Tulad ng? Kawawa ko. Meron nagsabi, wala daw ako bayag. Naku, mahirap. Masakit po. Yung mga anak niyo, kumusta ho ngayon? Medyo masakit din sa kanila yun. Akala niya, ganun lang ang nararamdaman ko. Kinikimkim ko lang ko yun. Nga po, masakit sa dibdib ko, ganun. Ngayon, unahin natin gawin. Pumunta tayo ng police station, mag-report tayo kung ano yung nangyari. Tara po. Pero base dun sa nakita ng video, ano ho yung komento nyo? Pwede si tatay mag-file ng complaint dito sa amin kasi dito naman sa Makati nangyari. At siguro pwede yung itong unjust vexation muna ang ikakaso natin sa kanya. Ito kasi yung pangalawa na document natin. Hindi natin alam kung ano yung ikinaso ng una, pero dito sa specific na pangyayaring ito ay pwede mag-file nga si kuya ng unjust vexation laban dito sa doktor. Malaki ang possibility na matanggalan siya nga ng lisensya ng LTO. Okay, maraming salamat po, Colonel. Thank you, ma'am. Makikita ninyo, nandito na tayo malapit dito sa Diliman Doctors Hospital kung saan nga dito nagtatrabaho itong doktor na nag-viral. Kaya naman susubukan nating makapasok dito sa hospital na to para makita itong office niya dito sa hospital at kung matsambahan natin siyang makita, mas okay yun. So, tara, samahan. Nandito na po tayo sa emergency parking lot. Susubukan po natin makapasok ngayon. Sana makapasok tayo para masilip natin yung office nitong doktor na Hello, pwede po makausap si Chris Pulo? Yes po, speaking po. Sir, si Rafi Tulfo po ito. Ay, idol na po. Yes po. Kukuha lang po kami ng konting information tungkol ho doon sa Dr. Mendez na nagwala. Itong nag-viral video a few days ago.
At bago siya nagwala na yung nakalitan niya yung L300 na driver, nakalitan din niya po ata kayo? Tama ba? Yes po, opo, matagal na po. Mga siguro nasa August, yan, August or July. Kayo ho ba yun? Yes po, ako po yung nakakulay pula. Ano bang nangyari doon? Ako yung driver, yung kasama ko po yung asawa ko at yung mga anak namin. Biglang may nagbubusina. Nagbubusina. Na yung akala ko po, meron lang siya sasabihin na tatakbo o may sira yung sasakyan ko o may something na ganun. Okay. Tapos biglang pagbukas ko po ng bintana, nagmumura siya. Tapos, nung hindi ko siya masyado pinapansin, kasi hindi ko alam kung ano yung, baka mamaya modus o ano man, hindi ko pinansin, may inagis siyang barya. Nung pag-uwi ko, may nakita akong barya, 5 piso. Nung narinig ko yung tama ng barya doon sa may passenger side sa harap, narinig ko po yung tama. Okay. Yung tunog ng hinagis niya. Nakita ko po yung anak ko, ang lapit doon. May kasama kayong anak niyo doon at that time? Okay. Yung kasama ko po, buhat yung misis, 1-month-old na baby. Okay. Andun sa harapan, doon po tumama. Medyo nagalit ako, napipin ako, at kung ano yung nagis niya. So, Okay. hinabol ko po siya. Pagdating po namin doon sa may bandang stoplight, sa may Dimapa Street, ang ginawa ko, bumaba ako, kakatakin ko siya kung ano ba yung hinagis niya, kung ano ba yung nangyari. Okay. So, ayun na po, nagsisisigaw na siya, nag-hysterical na siya. Tapos nung pag-uwi ko, nung dumating yung mga tanod po, kasi umalis na po kami, kasi sabi nung tanod sa akin, sir, alis na kayo. Anong mga pinagsasabi niya nung magkaharap kayo noon sa kalye? Nakapick up ka lang, yabang-yabang mo, wala kang pera. Ganun pa yung mga sinasabi niya sa akin. Okay, teka muna. Hindi nyo alam ang dahilan kung bakit kayo binato. Kaya tulad nangyari itong recently sa L300 driver, matapos siyang batuhin, kinumpranta niya para tanungin kung anong nangyari, kung anong problema, ba't nang bato. Ganun din po nangyari sa inyo. So matapos kayong batuhin, sinundan niyo siya para tanungin ano bang problema. Yes po, opo. Tapos bumaba ko kayo at doon nga nagkaroon ng konfrontasyon. Doon na kayo niya nilait-lait. Opo. Ganun. Wala po siyang sinabing dahilan. Ang sabi niya, ginigit-git siya, or hindi siya pinasingit. Ganun po yung sabi niya. Tapos, inawat po kayo ng mga tanod. Opo, dumating na po yung tanod. Kasi sinasabi, tigilan na lang yung pag-uusap kasi medyo hindi naman nagkakaintindihan kasi puro mura lang naririnig. After that, ano po nangyari? Naiwan po siya nag-iingay po siya doon po. Nung umalis na kayo, nag-ingay pa rin siya mag-isa. Opo, pinakausap niya yung mga tao. Nag-explain siya doon sa mga tao sa paligid. Ito ba, nakagit-kita mo siya? Nung pagtingin ko po sa video, sir, kasi nagtaka ako, ano ba nangyari? So tumabi ako doon sa may bandang Sogo, doon sa may Dimapa, tinignan ko yung video, pinanood ko. Anong video po? Saan manggaling yung video? May dashcam video kayo, okay? Opo. So, blind ba ko, tinignan ko yung nangyari, kung saan ba kami kung ano siya sabi niyang git-git. Nakita ko, sir, doon sa may Valenzuela Street, yung pakaliwa po, papuntang Santa Mesa, yung pakalan papuntang Mandaluyong. Yung kung pakaliwa kami, nasa kaliwang-kaliwa po ko, sa kanan po siya. Okay. At bandang gitna. Okay. So, traffic po yun sa Dimapa, alam niyo naman po yung traffic doon. Ano po, so pakaliwa kami, siyempre ako yung nasa kaliwang-kaliwa, ako yung nasa tamang linya, kakaliwa ako. Tapos siya, hindi ko po alam na hindi siya makasingit. Siyempre, hindi po siya makakasingit kasi napaka-traffic. Tapos, pakaliwa kami. So, bago siya makasingit sa akin, bago siya makauna sa akin, kailangan dalawang lane ng sasakupin niya para lang makakaliwa siya. So, negative, hindi niya po Hindi mo ba nakapag-blatter? Inintindi ko na lang kasi baka mamaya may problema siya o may problema sa pag-iisip. Ganun po. Hindi na lang po inisip ko. Akala niyo po may problema sa pag-isip, sira ulo, ganon. Ako, parang ganun. Ano pong dala niyang kotse at that time, sasakyan? Fortuner po na black. Okay, yun din yun. Mga anong oras po ito, sir? Mga around 3. Ganun po. Ng hapon. Hapon na po yan. Apo. Mga anong araw po? Weekdays, Ay, sir, weekend? Weekdays po, sigurado po. Weekdays. Alam niyo po na doktor siya at that time? Hindi po eh. Mukha lang po siyang mayaman talaga. Kaya siguro ganun siya magsalita. Kailan niyo lang po nalaman na meron din pala siyang nakaalitan? Nung nag-post po yung mag-asawa, sabi ko, ito yung nakaalitan ko dati. Tapos hinanap ko po yung video, tapos nakita ko, sinare ko po dun sa comment. Ayun. Kasi ang sabi po kasi ng matanda, tulungan sila kasi yung ibang tao hindi naniniwala at saka one-sided daw yung story. Okay. Kaya sabi ko, same na same. Ang galing nga po nang nangyari kasi parehas na parehas talaga yung pangyayari. Okay. Sir, willing ho ba kayo na dahil meron kayong ebidensyang hawak na magsampa rin ng kaso o reklamo sa LTO para matanggalan ito ng lisensya at the same time magsampa na rin po ng reklamo sa PRC at saka sa Philippine Medical Association para matanggalan po ito ng lisensya? Sa akin, sir, kung kailangan akong tumulong para dun sa mag-asawa kasi sila naman talaga yung, sa akin po kasi siguro sa akin warning para sa tao na yun, para kay doktor, na magbago siya. Pero hindi siya nagbago. So yung pangalawa, susuportahan ko po. So, sir, susunduin po namin kayo at saka itong mag-asawang Paredes, sasamahan po namin kayo sa PRC at saka sa PMC para personal kayo makapaghain ng reklamo laban sa kanya. And then, it would also help para mapabilis po yung proseso na kasama ko kayo
sa pagpa-file ng formal complaint sa LTO dahil binato kayo eh. Violation po agad yun eh, yung pagbabato sa inyong sasakyan. So, mapabilis yung proseso. Huwag ko kayo mag-alala, kami yung pipick up sa inyo, kami yung gagastos lahat-lahat, wala kayong problemahin dyan. At the same time, sir, pwede pa ho kayong makapagsampa ng kaso sa korte. Okay po. Is it okay, sir? Maimbitahan namin kayo sa TV5 tomorrow, Tomorrow, what time, sir? alas 2 po. Is it okay? Sige